ang pinakabagong barko ng Philippine Navy na BRP Miguel Malvar ay parating na sa Pilipinas. Ito nga po mga idol, ang isa sa dalawang bagong biniling barko ng ating bansa mula sa bansang South Korea. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ipinagpapatuloy pa nga po ng BRP Miguel Malvar FFG-06 ang pagkandak ng sea trials sa South Korea. At ayon nga po sa mga reports mga idol, ang barkong ito ay darating na sa ating bansa ngayong March 2025. Kung maalala natin mga idol, ay naglabas nga po ng statement ang Hyundai Heavy Industries patungkol sa delivery ng barko para sa Philippine Navy. At base nga po sa statement na ito, ay dapat noong December 2024 pa dumating sa ating bansa ang barkong ito. Ngunit dahil nga po sa mga hindi inaasahang delay ng Hyundai Heavy Industries, ay nagkaroon nga po ng pagbabago sa delivery date ng barko at naging March 2025 na nga po ito. Ang Miguel Malvar class frigate ay isang class ng frigate na dinisenyo at ginawa ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea para sa Philippine Navy. Ito nga po ay mas kilala noon sa tawag na HTC 3100 Corvette. Inaasahan na nga po ng Philippine Navy ang delivery ng isa sa dalawang bagong frigate na binili ng Pilipinas ngayong unang bahagi ng 2025. Ang proyekto nga pong ito ay parte ng Corvette Acquisition Project ng Revised AFP Modernization Program Horizon 2 Phase simula 2018 hanggang 2022. Ang Department of National Defense ng Pilipinas ay pumirma ng kontrata kasamang South Korean shipbuilder na Hyundai Heavy Industries noong December 28, 2021. Kung saan dito nga po ay magde-deliver ang shipbuilder ng dalawang HDC 3100 o HDF 3100 Corvette frigate design. Sa construction naman ng unang barko na may designated project number na P170 ay naganap ang kanyang first steel cutting ceremony noong May 11, 2023, habang ikalawang barko naman ay naganap ang kanyang first steel cutting noong November 22, 2023. Ang barkong ito mga idol ay may displacement na 3,200 tons, may habang 118.4 meters, beam na 14.9 meters at draft na 3.7 meters. Ang installed power nga po dito ay 4 na MTU STX diesel generators, habang ang propulsion naman ay combined diesel and diesel arrangement na binubuo ng 4 na MTU STX diesel engines. Ito nga po ay may maximum speed na 25 knots at may range na 4,500 nautical miles. Meron nga rin po itong sensors at processing systems tulad ng Hanwha System Naval Shield para sa baseline for Integrated Combat Management System, gayon din ang mga multifunction radar, identification friend or foe system, navigation and surface search radar at marami pang iba. Ang ilan naman nga po sa electronic warfare endeavors nito ay ang countermeasures dispensing system at structural countermeasures. Para naman sa armament ay armado ito ng missiles dahil meron itong 16 cell VLS at dalawang 4 canister anti-ship cruise missiles. Armado nga po ito ng dalawang C-triple tube torpedo launching systems, habang baril naman ito ay isang 76mm Automilara super rapid gun at isang Aselsan 25mm twin barrel rapid fire cannon at 4 na 12.7mm heavy machine guns. Kaya nga rin po nito magdala ng 10 to 12 ton naval helicopter, habang meron din itong aviation facilities na helicopter deck at helicopter hangar. Mga idol, sa magandang balita nga po ito para sa Philippine Navy na malamang darating na sa Pilipinas ang una sa dalawang bagong corvette o frigate na binili ng Pilipinas mula sa South Korea. Ito na nga po ang pinakamalakas at pinaka-advanced na barko na makahandle ng Philippine Navy simula ngayon. Dahil nga po sa modernization program ng AFP ay unti-unting natutupad ang dating pinaplano lamang na magkaroon tayo ng mga advanced at malalakas na assets. Ang tanging kulang na lamang mga idol ay ang mga submarines at mga multi-role fighter aircraft na dapat nang matuloy. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!